Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Exactly 19 days left bago ang Christmas. Yan ang araw-araw na pa-countdown ng TBJ sa mga Dabarkads. At tanong nga nila, ano ang Christmas wish ninyo mga Kadabarkads? Siyempre, wala tayong ibang hihilingin kundi ang masaya at sama-samang pamilya sa araw ng Pasko. Samantalang kinaaliwan naman ng mga Dabarkads natin itong picture na binahagi po ng TBJ sa kanilang Facebook page. Ito po ay picture ni Wally Viola na kung saan tila baga isang elementary student si Wally Viola habang siya po ay kinukuhanan ng picture suot ang kanyang ID. Madalas kasi mga Kadabarkads, ganito po yung mga pormahan na mga bata habang sila ay pinipicturan. Kaya sabi nga dito sa caption, nak tumayo ka dyan at pipicturan kita. Ang dami pong naaliw na Dabarkads natin sa ginawang paandar na to ng Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, itong bagong-bagong promotional video ni Maine Mendoza na kung saan ay pinopromote nga po itong Vivo X300 Pro. Na bagay nga naman sa vlogging dahil meron na po itong 200 MP Zeiss Apple Telephoto camera. Sabi niya nga dito, getting clear and crisp zoom shots is no challenge with my Vivo X300 Pro and its 200 MP Zeiss Apple Telephoto camera. What levels it up? The Vivo Zeiss 2.35 times telephoto extender. Just clip it on and enjoy stunning clarity even from extreme distances. The Vivo X300 Pro will be available for purchase starting tomorrow, December 6, which is today, 2025, at 77,999. So parang 78 na rin in all Vivo stores nationwide. And na-review ko nga po yung specs nito and sobrang sulit na to mga Kadabarkads kasi 6,500 plus yung milliampere plus ang daming magaganda pang features mga Kadabarkads kumpara sa mga iPhone user. Para sa akin ng mga Kadabarkads, kung akong papipiliin, Vivo times 300 yung pipiliin ko kumpara po sa iPhone mga Kadabarkads. Kasi ang daming magaganda talaga dito sa Vivo na kung saan hindi po na-appreciate ng iba. Samantalang next topic naman tayo, nagpapasalamat po ang isang clones dahil successful po ang operation ng kanyang mama. Sabi nga po ni Zerano Baron Carl, successful po ang operation ng aking mama at sa family ko. Nasa recovery room na po siya. Maraming salamat po sa mga prayers at sa mga tumulong po sa mama ko, especially po kay Tita Lovell Carino at Tita Lilibet Redondo Magos. God bless you po. Kung inyong natatandaan, sinama po natin siya sa update natin at hinihingi ko po ng dasal at prayers itong mama po ni Baron Carl Serrano. Kaya very thankful ako kasi naging okay na po yung operation ng kanyang mama. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol nga po dito kay Mr. Angel Liana na nagmamakaawa at tila nagsisisi na po sa kanyang mga binitawang salita laban sa mga Dabarkads natin. Ayon kasi dito sa isang lumabas po na write-ups, kasabay ng kanyang pagsisisi, marami ring katanungan ang umiikot sa publiko. May mga nagsabing baka nagpapapansin lamang siya. Mayroon ding nagkinalang baka may nagutos, nagbayad o baka may agenda siyang politikal. Ang simpleng pagbibigay niya ng opinyon ay bigla na lang nagkaroon ng kulay na politika. May mga seryosong nagtanong kung tatakbo ba talaga siya. Ang mga pangyayari ay nagbigay ng malaking leksyon kay Andrew tungkol sa pagiging maingat sa edad niya ngayon. Mas ramdam niya na dapat maingat siya sa bawat binabanggit niya dahil kahit biro, may taong maaari pa ring masaktan. Inamin niya na mali rin na hinayaan niyang magpatuloy ang mga paksang hindi naman dapat binubuksan. Alam niyang marami siyang hawak na kwento at kung ilalabas niyang lahat ng iyon, posibleng lumaki pa ang gulo. Kaya mas pinili niyang manahimik. Habang tumatanda, mas naunawaan mo raw na hindi lahat ng iniisip mo ay dapat ikwento. May limitasyon ang mga bagay na dapat niyang sabihin. Ang kanyang desisyon na tumigil ay nagpapakita ng isang antas ng maturity at pagpapahalaga sa kapayapaan ng iba na mas matimbang kaysa sa pansariling
Catharsis, ang kontrobersyal na nag-ugat sa Itbulaga na nag-ugat sa personal na hinanakit ay nagtapos sa isang simpleng pag-amin ng pagkakamali at isang pangako na mag-iingat na siya. Maging ang payo niya kay Maine Mendoza tungkol sa bashers ay hindi raw niya nasunod sa sarili. So buti na lang mga Kadabarkads, nagkaroon po ng realization itong si Mr. Anjo Iliana sa kanyang mga pagkakamali na ginawa niya. Maraming nagsasabi na tila natakot lang itong si Anjo Iliana kaya tuluyan na pong bumaliktad at umatras. Pwede rin daw na alam na ni Anjo Iliana ang mangyayari kaya ito ay nananahimik. Hindi nga naman kasi biro mga Kadabarkads kung isa-isang magsasampa ng kaso ang mga Itbulaga host na sagasaan niya. Bukod sa mauubusan lagi siya ng oras, mauubusan din po siya ng pera dahil kailangan niya pong kuhanan ng mga abogado yung bawat kaso na isasampa sa kanya. Kaya moral lesson, kung may alam ka, mabuting manahimik ka na lang para hindi magulo ang buhay mo. Kasi mas maganda po ang tahimik at mapayapang buhay, wala pang kaaway. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol nga dito sa issue ng TV5 at ng ABS-CBN. Nabanggit po kasi ng TV5 sa kanilang statement na meron silang problema din na pinagdadaanan kaya kailangan po nila yung pera na nakokolekta po sa ABS-CBN dahil ito po kasi ay ginagawa nila na pampasahod, panggasto sa mga programa. At isa ang Itbulaga po mga Kadabarkads sa tinutustusan po ng MediaQuest or ng TV5 or ni Mr. MVP. Ngayon kung hindi po makapagbabayad ang ABS-CBN, syempre mapipilitan pong mag-abono ang TV5. Dahil hindi naman po nila po pwedeng pabayaan ang Itbulaga dahil isa po yan sa malakas kumita sa kanilang istasyon. And sakto na marami ding pong sponsors ng naturang programa na Itbulaga. Diba? Nasa 13 mahigit yon mga Kadabarkads. Kaya safe na safe ang Itbulaga sa TV5 at hindi po yan mapapaalis dyan katulad ng ibang usapan dito sa mundo ng social media. Baka daw igaya dito sa Ed Showtime, baka daw igaya sa programa po ng ABS-CBN. Hindi po yan mangyayari mga Kadabarkads kasi ang tagal na pong wini-wish or ini-aim ni MVP ang Itbulaga nung time na nasa GMA pa po, nililigawan na po ni Mr. MVP ang TBJ or ang Itbulaga. Nasa istasyon na lang ng TV5 lumipat, 'di ba? Tapos ngayon sisirayan ni Mr. MVP, hindi po 'yun mangyayari mga Kadabarkads. Mahal niya ang Itbulaga. Kaya lamang naman po nagkakaproblema ang ABS-CBN at ang TV5, hindi po kasi sumusunod sa rules and regulation etong ABS-CBN na magbayad po sa takdang panahon. 'Di ba? Kaya ang nangyari, binigyan po sila ng paning na 30 days at kung hindi sila makabayad within 30 days, yung mga programa pong umiere sa TV5 ay aalisin na po ng Channel 5 at syempre hindi na po ito mapapanood sa kanilang istasyon. Ganun lang yun. Kung sumusunod sila sa usapan, rules and regulation, hindi naman po ito yung mangyayari mga Kadabarkads, 'di ba? Kaya tama lang po yung ginawa ng TV5 para nang sa ganun, alam nila yung kanilang limitasyon. Kaya sa nag-aalala po dyan sa Itbulaga na baka mapaalis sa TV5, hindi po yan mangyayari mga Kadabarkads. Relax lang kayo, okay? So paano mga Kadabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.